Mga kwento ni Felmo. Isang mapagpalang araw, Sir Seth. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jeb. Ang kwentong ibabahagi ko ay patungkol sa karanasan ng nanay ko. Kamakailan lamang niya nabanggit sa akin ito. Nung minsang narinig niyang nakikinig pala ako sa mga ganitong platform sa YouTube. Akala ko simple lang. Pero walang pinag-iba pala sa nakakakilabot na naririnig ko dito. Pero may twist ito. Magandang twist. At malalaman niyo sa kabuuan ng kwento. Nangyari ito sa lugar ng Sibulan Negros, taong 1987. Itago na lamang natin sa pangalang Clarita ang nanay ko. Bali ganito, para mas maganda, rekta tayo sa pangalang Clarita at sa kanyang karanasan. May manliligaw daw si Clarita noon. Pangalanan natin itong Antoy. Mabilis silang nagkamabutihan at hindi kalaunan ay naging magkasintahan. Walang pasakalye, walang long facing. Sila na kaagad matapos lamang ng isang linggo. Pinakabunso sa lahat na magkakapatid si Clarita. At ito na lamang ang wala pang asawa. Medyo pasaway kaya inaasam-asam noon ng mga magulang na makapag-asawa na rin ito para tumino. Nasa sapat naman ng edad ito, kaya umarangkada kaagad ng mga manliligaw. Ang problema, gusto ni Clarita na makilala mga magulang ni Antoy. Pero ayaw naman ng lalaki. Ayon dito, masasama daw ang ugali ng mga ito. Hindi nga umano siya umuuwi nun. At noong magkaroon ng trabaho sa Agan-an, Sibulan doon na namalagi si Antoy. Nagbabanggit na si Clarita na magpakasal sila. Lalo't may nangyari na. Sa bukiran ng Sibulan ng bahay nila Clarita. Hatid sundo siya kay Antoy dahil nga may motor na Honda Econo naman ito. Hanggang sa napabuntisan na si Clarita. At dito ay prangkahan talagang sinabi ni Clarita sa mga magulang na nabuntis na siya noon. Kung kaya naman hinimok na itong si Antoy na magpakasal. Mas maganda yung hindi pa nasisilang ang bata nun. Mamanhikan na umano para mapagplanuhan ng kasal. Habang pinag-uusapan nila ito ay nasa beranda sila ng bahay. Kausap ni Antoy ang mga magulang ni Clarita na pangalanan nating Nanay Elise at Tatay Erko. Itong bahay nila ay namumukod tangi yun sa itaas ng bundok. Ang mga kalapit bahay nasa dalisdis. Kitang-kita umano ang kabuuan ng Sibulan, maging ang ilang parte ng Dumaguete. Nakaangat sa lupa. May silong, malapad at gaya ng sinasabi ko, may beranda. Katunayan ay hanggang ngayon buo pa itong bahay na ito. Kasama din sa mga oras na yon si Clarita at ang kapatid niyang lalaki na si Obel. Ayon kay Antoy, pwede ba umanong hindi na lang mamanhikan? Pwede ba umanong dumiretsyong pakasal na lamang nang walang paalam sa kanyang mga magulang noon? Dahil hindi nga niya gusto ang ugali ng mga ito. Nagulat naman ang panig ni Clarita. Sabi ni Tatay Erko ay hindi pwede. Bihirang nangyayari ang magpakasal tapos walang abiso mula sa mga ginikanan o magulang. Problemado si Antoy. Tumango ito pero kitang-kita ang agam-agam. Kinausap naman yun ni Clarita pagkatapos nun. Ang sabi ng babae, kahit gaano pa kapangit, kahit gaano pa kasama ang ugali ng magulang, magulang pa rin umano ni Antoy. Sasamahan niya umano si Antoy para ipalam na magpapakasal na sila. Ikaw ang bahala pero kasi... Pero ano Antoy? Naku sa'yo, garbo mo lang yan. Kung ano man ang hindi niyo pagkakaintindihan, madadaan pa din yan sa pag-uusap. Lalo na kapag nalamang magkakaanak ka na at may apo na sila sa'yo.
Sino magulang ang hindi sasaya, di ba? Ikaw na din ang nagsabi na 3 lang kayo. Ang mga kapatid mo may mga asawa pero nasa malayo. Magiging kwela kapag may apo na yung mga magulang mo tapos nasa malapit lang. Sige, bukas o hindi kaya sa makalawa. Magpapaalam muna ako sa amo ko nang sa ganun, mahanapan ng relyebo. Alam mo namang strikto yung amo ko Tugon ni Antoy. Sa isang resort kasi ito nagtatrabaho sa Aganan. Nasa tabi ng dagat ang pasilidad at malaki talaga ito. Katunayan sikat yon ng kapanahunang yon. Dumating na ang araw na isinaad ni Antoy. Hapon na nung bumisita ito sa bahay ni Clarita. Umalis sila noon. Bihis na bihis si Clarita. Nasa may hangganan ng San Jose at Sibulan ang lugar nila Antoy. Sa bukid banda. Habang nasa motor, napakatahimik kumano nitong si Antoy. Kinakausap siya ni Clarita pero hindi naman nagsasalita. Hanggang sa noong dumating na sila ay dito na nagsalita si Antoy. At ang sabi nito, iwasan mo yung makipagtitigan . Huwag kang kakausap ng mga taong lalapit sa'yo. Tumabi ka lang sa akin . Pwede ba yon? Tinanong naman ni Clarita kung may problema ba. Basta sumunod ka lang sa mga sinasabi ko sa'yo. Saka ko na ipapaliwanag ang lahat. Naroroon sa may kakahuyan ng bahay namin, medyo malayo. Ang unang bahay doon bahay na namin. Ang kasunod may distansya pa. Basta mga kaanak lamang namin ang nakatira doon. Gabi na ng mga sandaling ito. Pasado 7:00 na umano noon. Hindi na lang nagsalita si Clarita pero nagtataka talagang babae. Napakaliblib pala doon. Malayo nga mula sa pinaparkingan ng motor. Inakala ni Clarita na maganda ang bubungad pero hindi. Ito nga umanong daanan ay patungo na sa mismong bahay. Mabaho, mabantot, parang tapunan ng mga basura at patay na hayop. Nung sabihin na ni Antoy na nasa malapit na sila, tinanaw-tanaw naman ng babae ang unahan. May malaking tahanan doon. May liwanag doon banda. Pero galing yun sa ilaw ng gasera. Parang hindi na pangalagaan ng bahay. Yung parang guguho kapag lumindol. Isang palapag ito na nakaangat ang saig sa lupa. May malaking beranda. Napakalapad doon ito. Sabi ni Antoy, huwag munang aakit ng bahay. Hayaan mo na siyang mauna noon sa kapalang aakit si Clarita. Tinanong ni Clarita si Antoy kung bakit parang walang tao. Hindi naman sumabat itong lalaki. Pumanik ito ng bahay. Umupo doon sa beranda. Kinawayan na siya nito kaya naman umakyat na rin si Clarita noon. Pagkatapak sa may sahig doon sa beranda, nakita niya ang 2 tao na nakatingin sa may pintuan. Medyo madilim ang loob kung kaya hindi niya makita ang detalye ng mga mukha noon. Ang beranda lamang kasi ang may ilaw noon pero mahalata ng mga matatanda na ito. Tumabi sa upuan ng babae sa kanyang nobyo. Nay, tay, magandang gabi. Si Clarita, magiging asawa ko. Nais ko lang po magpaalam sa inyo na mamamanhikan po tayo. Matapos makapagsalita ni Antoy, ni hindi man lamang narinig ni Clarita na tumugon ng mga magulang. Akma siyang lalapit pero hinawakan naman ng mahigpit ni Antoy ang kanyang mga hita. Kung kaya hindi siya nakatayo sa upuan. Magmano lamang umano si Clarita pero hinahadlangan siya ng kanyang mapapangasawa. Maya-maya pa, may dumating daw. Nasa baba naman ito. Nakatingala at nakatitig kay Clarita. Lalaki na medyo kamukha ni Antoy. Pero parang galit ito at animoy hindi naligo nun. Yun bang tipong parang hiniwalayan ng bait. Umakyat ito ng bahay. Hindi inaalis ang pagtitig kay Clarita. Hanggang sa huminto ito sa harapan at sumambulag ang kakaibang amoy nito. Na masahol pa umano sa panis na kilikili. Magtatakip sana ng ilong si Clarita pero
napili niyang wag na lang at baka kung ano pang isipin ito. Dumiretso lamang yun sa loob pagkatapos ni hindi man lamang kinausap ang mga magulang na nakaumang sa may pintuan. Ano bang nangyayari dito, Antoy? Kinikilabutan ako. Di ba sabi mo wala dito yung mga kapatid mo? Sino yon? Kamukha mo eh. Sa kabila ng sinabi niyo ni Clarita, tinitigan lamang siya ni Antoy. Kitang-kita sa mukha nito ang pagkabalisa. Para bang hindi malaman ang gagawin. Lumabas ang matandang babae. Tinitigan si Clarita. Bumati si Clarita noon at ngumiti ang matandang babae na ito. Umupo ito sa tapat nila. Ito namang lalaking matanda ay lumabas na din yun pero doon sa hagdan umupo. Nakatitig sa malayo at hindi gumagalaw. Ni hindi nga yun lumingon kay Clarita. Pangalanan nating Mang Diego at Aling Emma ang mga magulang ni Antoy. Inangat ni Aling Emma ang kamay, tapos duro kay Antoy at nagudyat ng pagmano. Nagmano si Antoy. Nagmano na rin si Clarita. Pero dama niya noon ang puwersa ni Antoy pabalik sa kanyang kinauupuan. Kung kailan ka uuwi, ito pa ang mga pagkakataong mag-aasawa ka na. Buntis ang babae. 2 buwan na ba yung tiyan mo, Iha? Opo. Paano niyo po nalaman? Nakikita ko naman sa itsura mo. Matanda na ako at kabisado ko ng babae kapag buntis. Magkakaapo pala ako dito kay Antoy. Kailan ba yung pamamanhikan? Kailan ba yung gusto mo, Antoy? Sa linggo po, Nay. Magsisimba po muna kami tapos sa hapon. Doon na lang po tayo magkita sa may simbahan. Kung gusto niyo sumabay na kayo sa amin ng magiging asawa ko sa pagsimba. Bumusangot ang mukha nitong si Aling Emma. Si Clarita naman ang nagtataka. Nakasanayan na nila magsimba sa tuwing linggo ni Antoy. Wala namang masama sa mga sinabi nito. Pero bakit parang nagalit ang nanay ng lalaki? Kayo na lang ang magsimba. Magkita na lang tayo sa simbahan. Sa labas lang. Diego, mamamanhi ka na tayo. Anong masasabi mo dyan at ang tahitahimik mo naman? Oo naman, pupunta kami doon, Antoy. May mga bagay na dapat sundin bago pa magkasundo sa pagpapakasal. Iha, yung dinadala mo, ingatan mo. Apo namin yan. Wika ni Mang Diego. At dahan-dahang pumipihit ang ulo nito. Sabay titig sa kanyang tiyan. Yung ngiti, kakaiba tingnan. Parang nanlilisik ang mga mata nun. Napakapit si Clarita kay Antoy. Mahinang sinabi na ayos lang ba umano ang kanyang ama. Hindi naman kumibo si Antoy. Hanggang sa tumayo na si Antoy tapos marahang hinila si Clarita pababa ng bahay. Pagkarating nila sa ibaba, ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Clarita. Gawa ng may mga tao sa may silong. 3 daw yon. Nakaupo ang isa sa lupa habang nakatingala, habang ang 2 naman ay nakatitig sa kanya. Tinanong ni Clarita si Antoy kung sino sila. Kaanak namin. Naroroon sa may unahan pa yung bahay nila. Basta malayo ng konti. Naitay, alis na po kami. Magkita na lang po tayo sa linggo. Mga tanghali siguro mag-aantay kami dun sa labas ng simbahan. Matapos makapagsalita nitong si Antoy ay naghudyat ng pagtango at mahinang sinabi na bilisan daw nilang lakad palayo ng lugar. Napasimangot si Clarita. Dito ay sinita niya si Antoy. Tinanong kung anong problema at parang may kakaiba. Kung ituring ni Antoy ang mga magulang para bang hindi ka mag-anak. Aswang ba sila, Antoy? Parang aswang sila eh. Sabi ni Clarita noon. Siyempre hindi naman siya mangmang sa mga ganong kinikilos. Iba makatitig na para bang kakain ng tao. Tapos may kakaibang samyu pa sa lugar. Minsan niya nang narinig sa isang kwento na ang kuta daw ng mga aswang ay mabaho talaga.
Tapos weirdo ang mga tao. Hindi mo alam yung mga pinagsasasabi mo. Basta bilisan mo na lang yung lakad dyan. Huwag kang lilingon ha. Nagpupumiglas si Clarita pero mahigpit talagang nakahawak sa kanya si Antoy. Nung makarating na sa kalsadang lubak-lubak, dito ay nagpahinga sila ng panandalian. Galit si Clarita. Tinititigan niya ng mata sa mata si Antoy. Linawin mo nga ako, Antoy. Ano ba talaga? Hindi ako mapapanatag kapag may nililihim ka sa akin eh. Ano ba ako sa buhay mo, di ba magiging asawa mo na ako? Huwag mong sabihin wala akong karapatan. May mga kakaibang nangyayari sa pamilya ko, Clarita. Yun lang yung masasabi ko. Basta iba sila kaya nga umalis ako eh. Etong kapatid ko hindi ko alam kung bakit naroroon. Bakit hindi mo nalang sabihin ng mga aswang? Ang dami mong pasikot-sikot. Aswang ba? Tumitig lang sa kanya si Antoy. Para bang pagtugon na ng oo ang titig nito kahit walang pagtango. Pinaandar ang motor at umalis na sila sa lugar. Hindi malaman-laman ni Clarita ang gagawin. Nakatulala lamang siya habang nasa biyahe nun. Sabi ni Antoy, ihahatid niya si Clarita pero ayon naman kay Clarita. Doon daw siya matutulog sa inuupahan ni Antoy. Wala siyang ganang umuwi. Ayaw niyang marinig umano ang mga katanungan ng kanyang mga magulang. Wala itong maisasagot na maganda. Isinama na lamang ni Antoy itong si Clarita. Doon lang sa Aganan, pero sa may Makahoy banda. Noon kasi Sir Seth ay bihira pa mga bahay. Hindi katulad ngayon na sang damakmak na ang pasilidad dito. Maliit lamang ang inuupahan ni Antoy. Magkakasunod na sila dito at nasa pinakadulo ang kay Antoy. Sakto lang talagang sa 2 tao yon. Pagkabungad sa labas, bakura na makikita tapos kakahuyan. Sa unahan ay makikita ang kalsada at dagat na. Pagod si Clarita. Nagpahinga kaagad ito. Gayun din si Antoy. Habang natutulog ay nanaginip daw ng hindi maganda si Clarita. Itong panaginip na ito ay parabang totoong buhay. Nakikita ni Clarita ang mga magulang ng lalaki. Nakatitig sa kanya. Tapos si Clarita ay nakasilip sa bintana. Ang panaginip na ito ay waribay nasa loob siya ng inuupahan ni Antoy. Natakot si Clarita kasi nga kakaiba ang pagtitig. Nanlilisik ang mga mata at nakangisi ng bahagya. Hanggang sa bigla na lamang umanong may sumilip sa bintana nun. Gulat na gulat si Clarita. Kitang-kita niya ang namumulang mga mata na may halong dilaw. Umaamag daw ito na parabang nagbabaga. Nakagisnan niya na lang ang sarili na ginigising siya ni Antoy. Pawis na pawis ang babae. Tapos sinabi niyang may kakaibang panaginip umano siya nun. Nagtanong naman si Antoy at ang sabi, anong klaseng panaginip? Yung nanay at tatay mo, nasa labas. Nakakatakot ang pagtitig nila sa akin, Antoy. Tapos may isang biglang sumilip sa bintana at napakapangit na mukha. Ikaw kasi kung ano-ano na lang yung iniisip mo. Kaya pati sa panaginip na babaon mo. Sandali, kukuha lamang ako ng tubig ah. Bumangon si Clarita nun. Naupo ito sa katre at naisipan niyang sumilip sa bintana. Kwadrado lang kasi ang bahay. Kung nasaan ang katre, ito ang sala. Nasa labas ang banyo na pinagsasaluhan ng mga nangungupahan doon. Sumilip siya sa bintana. Nanigas ang katawan ni Clarita. Naroroon ang mga magulang ni Antoy sa labas ng bakuran. Tinatapik niya ang pisngi niya noon sa inaakalang panaginip o hindi naman kay guni-guni lang pero naroroon talaga. Hanggang sa may sumilip sa bintana at dito ay napasigaw si Clarita noon. Mabilis naman siyang hinila ni Antoy doon sa bintana. Anong ginagawa niyo? Wala kayong respeto ah. Pati ako tatablahin niyo. Sigaw ni Antoy. Pagkatapos noon ay lumabas ito ng bahay. Pinagsara ng pinto si Clarita.
Sa mga puntong yun ay umiiyak ang babae. Ilang mga sandaling bumalik si Antoy. Tapos sinabing wala naman daw palang kakaiba sa labas. Nagmukha umano siyang baliw dahil sa kakasigaw. Nabulabog tuloy ang ibang nakatira doon. Nakita ko, Antoy. Alam kong napansin mo yun nung may sumilip sa bintana. Tapos ngayon wala. Pinagtatakpan mo pa ay nakabitaw ka na nga ng salita kanina. Ano to? Naglolokohan ba tayo? Napayuko na lamang si Antoy. At dito ay inamin niya na ang lahat nun. Ang sabi nito ay naalala ba daw ni Clarita ang mga paalala niya noon na kesyo wag puntahan ang lugar nila. Na hindi niya kasundo ang mga magulang. Dahil nga may pangit na ugali ang mga ito. Masagwa naman sabihin na aswang. Kasi nga maaapektuhan din si Antoy. Kaya sa ganoon din na dalian na lang niya sinabi. Pero ano umanong nangyari ay namimilit daw si Clarita na makita ang mga magulang para makapagpaalam. Yun tuloy, nakita na si Clarita. Kahit anong paliwanag ni Antoy, inuudyukan talaga. Nagbigay naman umano siya ng babala dito. Ngayon tatanungin kita, kasalanan ko ba? Hindi naman dahil sa ayaw ko sa mga magulang ko, galit na ako sa kanila. Ayoko lang mahawaan, Clarita. Mga aswang na literal at brutal ang angkan namin. Lalo't nakaamoy na buntis ka. Inaakala ng mga yun na dinala kita sa lugar para ipakain. Dahil nga parte ako ng kanilang pamilya eh. Baka iniisip na isa kang regalo. Dapat sinabi mo kaagad, Antoy. Hindi yung mababagabag kami. Bakit may problema ba kapag nagsasabi ka ng totoo? Aatras ba ako? Hindi. Alam kong mabuti ka naman. Alam kong responsable ka. Lagot tayo teto sa mga magulang ko. Tulungan mo na lang ako. Magdahilan tayo sa mga magulang mo tapos hindi ko itutuloy yung pamamanhikan. Hindi. Dapat magsabi tayo ng totoo. Magagalit sila pero mauunawaan din nila yon. Bukas uuwi ako tapos ikaw abisuhan mo yung pamilya mo na walang mangyaring pamamanhikan ha. Hindi naman mga magulang natin yung ikakasal eh. Tayo naman. Kaugalian lang yung pamamanhikan na yan. Pwede namang hindi sundin. Napatango si Antoy. Ang sabi, tama daw si Clarita. Ito naman daw dapat ang ibubulalas niya sa mga magulang ng babae kaso nahihiya siya nun. Yun at hindi mga magulang ang kakasalin kung hindi yung nag-iibigan. Dahil may mga pagkakataon naman na hindi talaga magkakasundo ang bawat panig. Kaya kung anong desisyon na magkasintahan, yun ang masusunod. Lalo na't may mga sapat na edad na. Sapat na rin yung alam ng mga magulang ng babae na papakasalan ng anak nila. Gaya ng sinabi ko, Sir Seth, may malaking twist ang kwentong ito. Kinabukasan, hinatid ni Antoy itong si Clarita. Samantala noong matid naman ay kaagad ding umalis si Antoy para umuwi naman sa lugar nila. Napugad ng mga aswang. Kinakabahan si Clarita. Hindi para sa kanya kung hindi sa kung anong mangyayari kay Antoy kapag nakauwi sa kanila. Ito naman kasing gagawin ni Clarita ay hindi delikado. Kumpara sa gagawin ni Antoy na parang buwis buhay kahit pa kapamilya ang uuwian nun. Ipinaalam na ni Clarita kay Nanay Elis at Tatay Erko. Siyempre magugulat ang mga magulang. Kitang-kita ni Clarita ang pagkawindang ng mga ito. Ultimo yung kapatid niyang lalaki. Nanlaki ang mga mata. Yun na nga, Nay, Tay. Mga aswang sila. Si Antoy lang pong hindi pero mahal ko si Antoy, Nay. Tay, ano't ano pa man papakasalan ko siya. Mga abal pala. Totoo pala yung mga aswang dyan sa bukiran. Sabi ko na nga be, dati kasi may mga aswang sa Amlan eh. Tapos nung dumating ang bantugan doon ay lumayas sa mga ito. Tapos ito, mapapangasawa mo yung isa doon. Tay, sabi ngang si Antoy lang yung hindi aswang eh. Umiiwas siya dahil nga ayaw niyang mahawaan. Ano na, Nay, Tay? Anong masasabi niyo? Ang sabi ng kanyang ama, kailangan niya makausap si Antoy. Nagtanong yon sa kung nasaan na ang lalaki.
Pinaliwanag naman ni Clarita ang lahat na yun na nga hindi matutuloy ang nasabing pamamanhikan. Umuwi si Antoy para ipalam na walang mangyaring pagkakasundo. Magpapakasal sila ni Antoy nang walang abiso mula sa mga magulang ng lalaki noon. Itong ina ni Clarita ay umiiyak. Bakit huli na umano nang nalaman? Nagtanong yun sa kung alam ba ito ni Clarita noon pa, pero umiling ang babae. Sinabi niyang kagabi lamang noong magpunta na sila sa tirahan nila Antoy. Naiintindihan niya rin si Antoy noon. Hindi din umano biro ang suliranin nito. Pagsapit ng gabi ay hindi pa dumadating si Antoy. Dumagdag ang pag-aalala ni Clarita, maging ang mga magulang niya. Nababahala ito lalo't nabanggit niya din na posibleng saktan si Antoy kahit pa ng sariling kapamilya. Inabot na lamang yun ng umaga. Napagdesisyonan ni Clarita na puntahan ang lugar ng mga aswang. Nag-iiyak ito habang inaawat naman ng padre de pamilya. Itong kapatid niyang si Obel, nagtanong sa kung saan ba banda dahil siya na lang ang pupunta. Pero, hindi na. Nandito na ako. Pasensya ka na, Clarita. Natagalan ako. Wala kasing tao sa bahay. Maging yung mga kaanak namin wala. Inaantay ko pero nakatulog na lang ako at naabutan ng umaga wala pa rin. Hindi ko alam kung saan nagpunta. Nasa baba ng hagdan si Antoy. Gulat na gulat si Clarita. Mabilis na sinalubong ang lalaki at niyakap ito. Tuwang-tuwa naman ang dalaga nun. Kinausap ni Tatay Irko ang lalaki at doon ay nagkaliwanagan sila. Pumayag na magpakasal, pero hindi na lamang sa simbahan. Sa West, iwas na rin sa posibleng mangyari nun. Baka kasi may kung anong gawin ang kaanak ni Antoy. Sa susunod na buwan umano ang kasal. Buwan ng Nobyembre yon. Itong si Antoy ay doon na tumira sa bahay nila Clarita. Malayo man sa pinagtatrabahuhan pero gustong masamahan ni Antoy itong asawa niya. Dahil pakiramdam niya ay may gagawin ng kaanak niya nun. Maraming araw ang lumipas. Palapit ng palapit ang kasal. Walang ibang makakaalam sa kasalang ito. Maliban na lamang sa panig ng pamilya ni Clarita at itong si Antoy. Hanggang sa isang gabi nun. Natagalan noon si Antoy sa pag-uwi. Nagpaalam naman ito na matatagalan gawa ng may mga turistang kinakailangang asikasuhin. Habang natutulog umano si Clarita sa silid nila Antoy noon. Bigla na lamang siyang nakarinig ng mahinang tinig ng pusa. Yung tipong parang nasa bintana lamang ito. Mahina umano yun pero nakakairita gawa ng hindi tumitigil. Kaya naman sumilip sa bintana si Clarita. Pero wala siyang nakita. Sinipat niya rin ang silong. May siwang naman ang kanilang saig noon at may ilaw sa baba kaya nasisilayan niya ito. Pero wala. Hanggang sa sumakit tumano ang tiyan ni Clarita. Parang nilubag ang kanyang mga bituka. Animoy kinakabag. Kaya naman napadaig ang babae at tinawag niya mga magulang. Dali-dali namang dumating ang kanyang ina. Tinanong kung anong problema. Ang sabi ni Clarita ay sumasakit ang tiyan niya at parang dinudukot ang kanyang bituka noon. Kumuha ng pamahid ang nanay nito. Habang nangyayari naman yon ay pinukaw si Tatay Irko. Ipinaalam ang nangyayari sa anak at nautusan itong magpakulo ng tubig. Nakalukot ang katawan ni Clarita. Sapo ang tiyan at nakasimangot ang mukha noon. Nakahiga siya noon sa may katre. Pero noong magawi ang tingin niya sa kisame, ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata. May nakakapit umano sa kahoy na kinakapitan ng yero. Bali di ba may slope yung hulma ng bubungan? Kahoy ng nagkorting tatsulok yon. Doon umano nakikita ni Clarita ang tao. Napakaitim. Nanlilisik ang mga mata.
Nakayakap yon sa malaking kahoy. Kung hindi siya nagkakamali, isa itong aswang. Sumigaw si Clarita at nagwikang merong aswang, at nang makita ito ng kanyang ama ay tinaboy yon. Pero mabalasik ang nilalang. Umaangil ito at umaakma pa ng sunggab. Ang mahirap daw sa lugar nila, gaya ng nabanggit sa kwento, ay namumukod tangi ang bahay sa tuktok ng burol. Malayo ang kapitbahay nun. May daanan naman, kaya nakakaakyat ang motor pero mingaw. Kumbaga bihira ang mga tao. Hindi sila nakahingi ng saklolo. Nagsisisigaw ang ina. Kasabay noon ay sinasabuyan ng asin ng nilalang. Pero tinatawanan lamang umano sila ng nilalang na yon. Hanggang sa may dumating na isa pa. Sa bintana dumaan. Nasa likod ni Clarita yon. Mahimahimatay si Clarita noon pero laking gulat nilang pamilya dahil nga hindi siya na ang pinunteriya. Mabilis daw yung gumapang paitaas na parang butike. At sinunggaban ang isang aswang. Nalaglag ang dalawang nilalang sa may sala. Nagpangbuno ang mga ito. Nakakapangilabot na angil lang maririnig nun. Hanggang sa itong dumaan sa bintana, nasabunutan ng isang nilalang at kinaladkad ito pababa ng hagdan. Kitang-kita talaga nilang pamilya. Doon ito dumaan sa may likuran. May hagdan kasi sa likod nila. Kumalabog sa baba. Nagbuno ang mga aswang sa silong. Sinilip nila ito para talagang mga asong nag-aaway. Ang isa ay may damit. Yung isa na unang dumating, hubot-tubad yun. Tinitigang maigi ni Clarita sa siwang. Kinikilala niya kung pamilya ba ni Antoy pero hindi niya makilala gawa ng napakapangit talaga ng mga mukha nila. Maya-maya ay dumating pang isa. Pinagtulungan yung nakahubot-tubad. Hanggang sa nagpulasan ito ng sabuyan ng mainit na tubig ni Nanay Ilis. Mabilis ang pangyayari. Naglaho ang mga nilalang. Napapatanong sa sarili si Clarita. Sino kaya sa miyembro ng pamilya ni Antoy ang mga yon? Wala namang ibang naglalaro sa kanyang isip maliban na lamang sa panig ng lalaki. Doon pa rin siya nakakita talaga kung ano ba ang postura ng nilalang. Pangit at mabaho daw. May isa pagkaalingas-ngas pero hindi naman ganun kalala. Bukod sa mga katanungang yon, bakit umano nag-aaway ang mga ito? Naguguluhan ng gusto si Clarita. Aminado din siya noong maging ang kanyang magulang. Nalilito din. Isang mapanganib na kalaban ng mga magulang at kaanak ni Antoy. Pero bakit nag-aaway-aaway nun? Dumating si Antoy mag-aalas 12 na ng gabi. Sina Clarita noon abala sa paglilinis sa nagkalat na mga bakas ng dugo. Maging sa silong may mga dugo din doon. Nagulat si Antoy nang sabihin ni Clarita ang mga nangyari. Lahat mula sa narinig niyang tinig ng pusa hanggang sa pagkasakit ng tiyan at sa pag-aaway ng mga aswang. Hindi maganda ang sitwasyong ito, Antoy. Nanganganib yung buhay ng anak ko at siguro pati na rin kami. Nakapasok ng walang kahirap-hirap ang mga aswang. Lahat bang yun kaanak mo? Sabi naman ni Antoy, hindi siya sigurado. Nagtanong ito sa kung may nakilala ba si Clarita sa mga ito pero umiling ang dalaga. Kasi nga napakapangit na muka at hindi talaga niya ito makilatis. Pero ang hindi ko po maintindihan bakit may tumulong. Sino kaya yon? Huwag po kayo mag-alala. Pupuntahan ko yung lugar namin. Wag na mong gagawin yan, Antoy. Mahihimatay kami dito sa pag-aalala sa'yo. Nung umalis ka nga, hindi na kami napapanatag eh. Paano pa kaya ngayon na may nangyaring gulo? Pagpuyusa ba nga, Antoy? Ako ang aalis. Pupuntahan ko yung albularyo sa nayon. Mungkahi ng kanyang ama.
Ilang sandali lang nang umalis ito ay bumalik kagad. Kasama ang albularyong pangalanan nating Kabusyo. Parang may sa pagkabinabae ang kinikilos. Tumitig yun ng kakaiba kay Antoy tapos ngiti. Pagkatanda na eh. Ano ba yan, Clarita? Hinaan mo yung boses mo, Antoy. Oo, binabae yan. Walang asawa at isang magaling na massage artist pero nag-shift ng pagiging manghihilot. Walang hiyang yan. Ang ikli ng damit to, kita yung pusod. Nasa beranda noon si Antoy at Clarita. Yung albularyo ay nasa loob ng silid ng babae. Matagal lumabas yon hanggang sa nisilayan nilang umakyat pa ito ng kisame at parabang napaka-easy lang. Inaamoy-amoy ang kinapitan ng aswang at sinabi nitong matagal na daw nakasubaybay ang nilalang sa kisameng iyon. Hindi lang daw namamalayan ng pamilya nila. Mga nasa isang linggo na. Hindi madali makita yung isang aswang. Maliban na lang kapag kusa silang nagpapakita, no? Mabuti at may dumating. Magkakauri lamang sila. Nararamdaman kong magkakapareha lamang ng presensya. Dito nagmula yung isa tapos doon naman sa may silong ang isa. Siguro may nagbabalak din na ibang aswang tapos nagkataon na nagpang-abot sila kaya nag-aagawan sa bibiktimahin. Wika ni Kabusyo nun. Sabay lundag nito sa sala. Napatalon pa ang Nanay Ilis sa pagkabigla. Maging sila Antoy at Clarita. Para umanong walang batasan nitong albularyong ito. Walang modo. Mantakin yung kahoy ang saigi. Umalog talaga yung buong bahay nun. Lalo't malaking tao itong si Kabusyo. Nasita ni Nanay Ilis. Bakit daw ganon? Pero inangat nito ang kamay at nagwika ng walang mag-iingay. Sinadya ko yon. May aswang na nasa bahay. Matapos makapagsalita, tumitig ito kay Antoy. Sila Nanay Ilis at Tatay Irko. Tumitig din sa binata at sabay pa yun na nagsabing aswang ba umano si Antoy? Mabilis na umiling si Antoy. Hindi daw. Lumapit naman si Clarita sa kanyang mga magulang at hinila ang mga ito patungo sa kusina. Huwag daw mag-iingay at walang makakaalam sa kung ano ang meron sa angka ni Antoy. Huwag na huwag umanong sasabihin sa albularyo. Bakit? Hindi naman namin sinabi Nung puntahan ko nga yung silahis na yun walang ibang siniwalat kung hindi inaaswang ka lang Pero tumitig siya kay Antoy. Yan ibig sabihin aswang yan. Hindi nakapagsalita si Clarita. Lumapit naman si Kabusyo sa lalaki. Takot na takot daw si Antoy. Kitang-kita ni Clarita ang reaksyon nito na wari ba'y iiyak na yon. Hanggang sa dumiretso daw sa railings ng beranda itong si Kabusyo. Sinabing nasa silong umanong aswang. Sabay-sabay sila noong napabuntong hininga. Itong si Tatay Irko mantakin yung inumpog ang sariling ulo sa haligi. Hindi pala si Antoy ang tinititigan. Nakikiramdam lamang itong si Kabusyo. Si Clarita parang hihimatayin. Namutla, sabay lapit kay Antoy at niyakap ito. Oh, may aswang sa silong tapos may ganyan kayong drama? Nakakainggit Tabi muna at bababa ko. Kaloko naman kayo dito. Nagkakatitigan daw si Antoy at Clarita. Tapos may napatawa ang dalawa. Nawala ang tensyon na may aswang sa silong. Magpaganon pa man ay sumunod si Antoy pababa. Naroroon ang nilalang. Nakikita din ito ni Clarita. Dumungaw kasi sagda ng babae. Nakadikit na parang butike ang nilalang sa haligi ng bahay. Dahan-dahang lumapit si Kabusyo. Hindi naman umano galit tingnan ng nilalang. Maamo. Nagtanong si Clarita kung kilala ba ito ni Antoy. Bulong ni Antoy sa kasintahan. Tatay niya daw yon. Tumango si Clarita. At hindi na lang nagpalata.